Magandang araw po sa inyong lahat. Pagkatapos po nating mapag-aralan ang 10 utos ng Diyos mula 1 hanggang 10 utos, ay atin naman pong tatalakayin kung ano ang solusyon para po tayo makasunod sa lahat ng mga utos na pinag-uutos ng Panginoon. At sa paksang ito ay ating tatalakayin po ang tungkol sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, Panginoon at taga-ako ng kasalanan upang maging lubos ang ating kaligtasan at makilala natin ang ating Panginoon bilang ating personal na Panginoon, tagapagligtas at taga-ako ng kasalanan. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon ay si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas, taga-ako ng kasalanan. Ang katanungan po ay, paano ako makakalapit kay Kristo? Pagkatapos na madama natin na tayo'y makasalanan, ay pumaroon tayo at lumapit kay Jesus, ang taga-ako ng kasalanan, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Siya lamang ang ating pag-asa ng kaligtasan. Ang sabi po sa Selected Message Book 1, 215, dapat lumapit ang makasalanan kay Kristo sa pananampalataya. Pangawakan ang kanyang kabutihan. Ipatong ang kanyang mga kasalanan sa taga-ako ng kasalanan at tumanggap ng kanyang kapatawaran. Pagkatapos po na ating madama na tayo po ay makasalanan sa magitan ng pag-aaral ng kanyang 10 utos, ay dapat tayong lumapit sa ating Panginoong Hesukristo sa pananampalataya at pangawakan ang kanyang kabutihan at ating pong ipatong o ilagay lahat ng ating mga kasalanan sa ating Panginoong Hesukristo na siyang taga-ako ng kasalanan. At kung magkagayo, tatanggap po tayo ng kapatawaran. Tayo po'y aariing ganap ng Panginoon. Aalisin lahat ng ating mga pagkakasala at magkakalooban niya tayo ng biyaya upang tayo po ay managumpay sa kasalanan at mabuhay na masunurin sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Ang sabi sa Selected Message Book 1, page 234, at ito po ay backup by Galatia 3 verse 20. Inihayag ng kautusan ang kasalanan sa atin at nagiging dahilan upang tayo makadama ng ating pangailangan kay Kristo at lumapit sa Kanya para sa kapatawaran at kapayapaan sa magitan ng pagsagawa ng pagsisisi sa Diyos at panampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, napakahalaga po na madama natin na tayo po'y makasalanan at nangangailangan tayo ng tagapagligtas. At dito po, ang sabi po dito is all we need is Christ. Ang Panginoong Jesus po ang ating kailangan upang tayo po ay mapatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ano po bang kasalanan? Ang sabi sa atin sa Bible Commentary, Volume 6, 1110. Ano ang kasalanan? Pagsalangsang sa kautusan. Kaya ang mga mata ay mabuksan upang makita ang likas ng kasalanan. Nasira ang kautusan, subalit hindi makapagpapatawad sa lumabag. Ito ay ating tagapagturo na humahatol ng kaparusahan. Nasaan ang lunas? Dinadala tayo ng kautusan kay Kristo na napako sa krus upang maipagkaloob niya ang kanyang katuwiran sa nahulog, makasalanang tao at sa gayoy maipresenta ang mga tao sa kanyang Ama sa kanyang matuwid na ugali. So ang layunin pala ng kautusan ng Diyos ay ipakita sa atin at ang makita natin yung likas ng kasalanan at makita natin na tayo makasala at marami tayong nagawang pagkakasala sa harap ng Panginoon. At pagkatapos po ay dadalhin tayo ng kautusan kay Kristo
na napako sa krus upang maipagkaloob niya ang kanyang katiwiran sa nahulog makasalanang tao at sa gayon ay maipresenta ang mga tao sa kanyang Ama sa kanyang matuwid na ugali. Ang sabi sa Step to Christ, page 23, saklaw din ng pagsisisi ang pagkalungkot sa kasalanan at pagtalikod dito. At pag tayo po ay nakadama na tayo makasalanan, ay magkakaroon po tayo ng pagsisisi. Magkakaroon tayo ng pagkalungkot sa kasalanan at pagkasuklam sa kasalanan. At makadadama rin tayo ng na dapat natin talikuran ang lahat ng paggawa ng kasalanan. At kapag nagawa po natin yung pagtalikod sa pagkakasala, ay ang Panginoong Hesus naman, tayo naman po ay lilinisin ng Panginoon, papatawarin tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala. At ipagkakaloob niya ang kanyang buhay sa atin, yung buhay na nagtagumpay laban sa kasalanan, yun po ang ipagkakaloob sa atin upang tayo po ay mabuhay na hindi nagkakasala at mabuhay tayo na masunurin sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Ang sabi sa atin sa Grace Greater Than Sin, page 5 by A.T. Jones, repentance has to do with the principles of pride. Therefore, men must be shown their sins, else they can never repent. Ang pagsisisi ay may kinalaman sa mga simulain ng tama. Kaya ang mga tao ay dapat makita nila ang kanilang mga kasalanan. Kung hindi, ay hindi sila makapagsisisi. Kailangan makita nila ang kanilang mga kasalanan. Ang likas ng mga kasalanan makita sa magitan ng pag-aaral ng kautusan ng Diyos. At ang sabi sa Grace Greater Than Sin, page 5 by A.T. Jones, there can be no true repentance without reverence and respect to the law of God. They who will preach to men to repent must set before them the law of God and by it show them their transgressions. Walang tunay na pagsisisi na walang referensya at paggalang sa kautusan ng Diyos. Sila na nangangaral sa tao ng magsisi ay dapat ipakita sa harap nila ang kautusan ng Diyos at pinapakita nito sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Kaya po ang tunay na mga ngaral ay ipinapangaral po ang kautusan ng Diyos. Ipinapakita sa mga tao kung ano yung mga nalabag nilang mga pagsalangsang. At pagkatapos po ay ipapakita sa kanila ang ilalapit sila ngayon sa ating Panginoong Hesus na siyang makapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Ang sabi pa po sa Grace Greater Than Sin, page 22 by A.T. Jones, and as the mission of the prophets in time past was to bring the people to the law of God. Ang misyon ng mga propeta noong mga nakalipas noong unang panahon ay dalhin ng mga tao sa kautusan ng Diyos. Ito po sa Nehemiah 9 verse 29. So it was preeminently the mission of Christ to magnify the law and bring the people to its observance. Kaya ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo ay palawakin ang kautusan at dalhin ang mga tao sa pagsunod dito. Kung ano po ang misyon ng mga propeta noong unang panahon, yun din po ang misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Panginoong Hesus po ang siyang nagpakaloob ng mga mensahe sa mga propeta noong unang panahon. At ang sabi po rin, it was so preeminently the mission of Christ, ang mission ng ating Panginoong Hesus, ay palawakin ang kautusan ng Diyos at dalhin ang mga tao sa pagsunod dito. Kaya po ang ating Panginoong Hesus ay ang ating
Panginoong tagapagligtas at taga-ako ng kasalanan. Ang sabi sa Mateo 1 verse 21, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang salitang Jesus po, ang ibig sabihin pala nito ay ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sa 1:129 ang sabi po, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis o nag-aako ng kasalanan ng sanlibutan. So ang ating Panginoong Hesus po ay tinatawag po siyang kordero ng Diyos na nag-aako ng kasalanan ng sanlibutan, sapagkat inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa na mabuhay, na matuwid sa lupang ito, mabuhay na hindi nagkakasala, masunurin sa lahat ng mga utos ng Diyos, at mabuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nasabi sa unang 1:3 verse 5, at nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. Napakalinaw po ng ating Panginoong Hesus ay siya'y nahayag upang mag-alis o mag-ako ng ating mga kasalanan, at sa kanya'y walang kasalanan. At sa Isaiah 53 verse 6 ang sabi po, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo'y tumungo sa bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Napakalino po na ipinasan ng Panginoon. Ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Kaya ang sabi po sa Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 12, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Napakalino po na dinala ng Panginoon ang lahat ang ating mga kasalanan, at siya po'y namagitan, siya po ang ating tagapamagitan. Namagitan siya sa mga mananalangsang. Namagitan siya sa tao at saka sa Diyos. Siya po ang ating tagapamagitan. At ang babala po sa atin, ang sabi po dun sa Articles on Romans, page 24 by E.J. Wagner, yaong lamang mga tao na mapapahamak ay yaong mga kumakapit sa kasalanan at ayaw pahintulutan ang Diyos na kunin ang mga ito sa kanila. Sino-sino po yung mapapahamak? Yung ayaw, yung pong yung kumakapit sa kasalanan. Ayaw nilang alisin sa kanila ang kanilang kasalanan. Ayaw nilang ipatong lahat ito sa ating Panginoong Hesus. Nanatili silang, yung mga darling sins nila ayaw nilang bitawan. At ayaw nilang pahintulutan ng Diyos na kunin ang mga ito sa kanila. Yung pala yung mga papapahamak. Kaya ang sabi sa atin sa Our God is a Consuming Fire, page 8 by E.J. Wagner. Ang sabi po dito, ang pagwasak sa kasalanan ay ang tanging daan ng kaligtasan. Ang tanging daan pala sa kaligtasan ay pagwasak sa kasalanan. Ang pangalan niya itatawag ni Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Kapag tinatanggap ko ang alok niya na kasing tiyak ng aking pananalig kay Jesus, ay hindi ako mapapahamak. Sa ganito, tinatanggap ko ang kondisyon na pahintulutan ko na makaalis ang kasalanan. Ang layunin ng krus ni Kristo ay ang pagwasak sa kasalanan. Huwag mawala ang isipang iyon. Pangwakan ito ng maigpit magpakailanman. Ang krus ni Hesukristo, ang pagkapako ni Hesukristo, ang layunin nito ay ang pagwasak sa kasalanan. Ang layunin pala kung bakit ipinako ang Panginoon
doon sa krus ng Kalbaryo ay upang wasakin ang kasalanan. At ang sabi po rin upang upang ang tao ay ay makalakad na hindi nagkakasala at matuwid sa magitan ng biyaya at kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat nating isipin na ang layunin ng krus ni Kristo ay ang pagwasak sa kasalanan. Kung wala po ang pagkapako sa krus ng ating Panginoong Jesus, hindi po mawawasak ang kasalanan. Hindi ititigil ang kasalanan. Hindi tayo mapapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At hindi tayo mabubuhay sa lupang ito na hindi nagkakasala at masunodin sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Kaya po, yan po ang layunin. Kaya po ang sabi po rito ay kapag tinatanggap ko ang alok niya na kasing tiyak ng aking pananalig kay Jesus, ay hindi ako mapapahamak. Sa ganito'y tinatanggap ko ang kondisyon na pahintulutan ko na makaalis ang kasalanan. Ang layunin ng krus ni Kristo ay ang pagwasak sa kasalanan. Huwag mawala ang isipang iyon. Pangwakan ito ng mahigpit magpakailanman. Ang krus ni Jesucristo, ang pagkapako ni Jesucristo, ang layunin nito ay ang pagwasak sa kasalanan. Ang sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 6, 1099, walang ibang paraan para sa kaligtasan ng tao. Kung wala ako, sabi ni Kristo, ay wala kayong magagawa. Sa pamagitan ni Kristo at si Kristo lamang ng mga pinanggagalingan ng buhay ay makapagpapalakas sa likas ng tao, makapagpababago ng kanyang mga panlasa at may tutuon ang kanyang paghiliw patungong langit. Napakatindi po ng teksto pong ito. Nang sabi po doon ay sa pamagitan ni Kristo at si Kristo lamang na ang mga pinanggagalingan ng buhay ay makapagpapalakas sa likas ng tao, makapagpapabago ng kanyang mga panlasa at maitutuon ng kanyang paghiliw patungong langit. Sabi sa Faith and Works, page 93, we must center our hopes of heaven upon Christ alone because He is our substitute and surety. Sa Tagalog po ay dapat nating isentro ang ating mga pag-asa ng langit kay Kristo lamang dahil siya ang ating kapalit at kasiguruhan. Siya po ang Panginoon Jesus, siyang pumalit na sa halip na tayo po ang namatay. Siya ang namatay. Kapalit natin at siya rin ang ating kasiguruhan ng kaligtasan na kapag tayo po ay tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay pagkakaloob niya tayo ng kaligtasan. Patatawarin tayo, aaaring tayong ganap na parang hindi tayo nagkasala. At pagkakalooban tayo ng kapangyarihan ng kanyang biyaya at kabutihan upang tayo po'y managumpay sa kasalanan at mamuhay sa lupang ito na hindi nagkakasala. Ang sabi sa review ni Herald June 2, 1903, there is no power that can turn the sinner from sin to holiness. The power of Christ, our Redeemer, is the only one can take away sins. Sa Tagalog po ay meron lamang nag-iisang kapangyarihan ang magpapatalikod sa makasalanan mula sa pagkakasala patungong kabanalan. Ang kapangyarihan ni Kristo, ang ating manunubos, ay nag-iisa lamang na makaalis ng kasalanan. Napakalinaw po na meron lamang isang kapangyarihan na makapagbabago sa makasalanan at makapagpapatalikod sa kanya mula sa pagkakasala patungong kabanalan. Ano po yun? Ito po ay yung kapangyarihan ni Kristo. Ang ating manunubos ay nag-iisa lamang na makaalis ng kasalanan. Ngayon pong kapangyarihan ni Kristo po yun din ang kapangyarihan na lumikha ng sangsinukom, lumikha ng langit at lupa. Yung kapangyarihan po yun, kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ang nagsusustain
nagtutustos ng buhay ng lahat ng mga nilalang sa buong universe. At yun ding kapangyarihan yon ang makagagawa upang ang makasalanan ay tumalikod mula sa pagkakasala patungong kabanalan. Ang sabi sa Counsels on Health, page 129, the power of Christ alone can work the transformation in heart and mind that all must experience who would partake with Him of the new life in the kingdom of heaven. Sa Tagalog po, ang kapangyarihan ni Kristo lamang ang makagagawa ng pagbabago sa puso at isipan na dapat maranasan ng lahat na makakabahagi sa Kanya ng bagong buhay sa kaharian ng langit. Napakalino po ng kapangyarihan lamang ng ating Panginoong Hesus ang makapagbabago ng ating puso at isipan upang tayo po ay makabahagi sa ating Panginoong Hesus ng bagong buhay sa kaharian ng langit. Napakaganda po. Teksto po. Ito po ay kaaliwan ng lahat ng nagnanais na maligtas at nagnanais na magmana, makatahan, magmana ng buhay na walang hanggan at makatahan sa bagong langit at bagong lupa. Kaya nga sabi po rito ay si Kristo lamang ang daan patungong langit. Ang sabi sa Desire of Ages 663, ang sabi po, there are many ways to heaven. Each one may not choose his own way. Christ says, I am the way. No man cometh unto the Father but by me. Sa Tagalog po, walang maraming daan patungong langit. Bawat isa ay hindi makapipili ng sarili niyang daan. Ang sabi ni Kristo, ako ang daan, walang sino man ang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So wala pong ibang daan available patungong langit. At ang daan lamang yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, walang sino man ang makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi sa Desire of Ages 663, since the first gospel sermon was preached, when in Eden it was declared that the seed of the woman should bruise the serpent's head, Christ had been uplifted as the way, the truth, and the light. He was the way when Adam lived. When Abel presented to God the blood of the slain lamb, representing the blood of the Redeemer, Christ was the way by which patriarchs and prophets were saved. He is the way by which alone we can have access to God. Kaya po, ang sabi sa atin, sa pool ng ang unang sermon ng Ebanghelyo ay ipinangaral nang sa Eden ay inihayag na ang binhi ng babae ang siyang dudurog ng ulo ng ahas. Yung binhing po yun ay kumakatawan po yun, yung seed of the woman ay kumakatawan po yun sa ating Panginoong Hesus na siyang dudurog ng ulo ng serpent. Ang serpent po ay kumakatawan kay Satanas. At ang Panginoong Hesus lamang po ang may kakayahan dumurog ng ulo ng serpent o yung siya ang may kakayang dumurog kay Satanas. Kaya sabi ito, Christ had been uplifted as the way, the truth, and the light. Si Kristo ay itinaas bilang daan, katotohanan at liwanag. Ang sabi po doon, He was the way when Adam lived. Siya ang daan nang si Adan ay namuhay dito sa lupang ito. When Abel presented to God the blood of the slain lamb, nang ipresenta ni Abel sa Diyos ang dugo ng slain lamb o ang pinaslang na
kordero na kumakatuan sa dugo ng tagapagligtas. Christ was the way by which patriarchs and prophets were saved. Si Kristo ang daan na nilikaran ng mga patriarch at mga propeta kung saan sila ay naligtas. At He is the way. Siya rin ang daan na nag-iisa na pwede tayo makaparoon sa Diyos. Kaya po, para sa karagdagang kaalaman hinggil sa paglapit kay Kristo at si Kristo bilang manunubos at tagapagligtas, nakibasa po ang mga sumusunod na mga aklat. Narito po ang tinatawag na Step to Christ. Napakagandang aklat po yan na ay nakda ni Ellen G. White. Ang mga mensahe po dyan ay direktang kaloob ng Panginoon na mga mensaheng pinagkaloob sa Kanya upang maipakita sa atin kung paano ang mga hakbang na para lumapit sa ating Panginoong Hesus. At nadyan din po ang isang napakagandang aklat din po, yung Most Precious Message, yung Christ and His Righteousness by E.J. Waggoner. At yung The Consecrated Way to Christian Perfection by A.T. Jones. Yung Waggoner on the Gospel of John by E.J. Waggoner. Yung Christ Our Life by E.J. Waggoner. At napakarami pa pong mga aklat na kapag binasa po natin ay makikilala natin ng lubusan ng ating Panginoong Hesus bilang manunubos, tagapagligtas at tagaako ng makasalanan ng mga tao. Kaya inaanyahan ko rin po kayo na ating panoorin ang mga video sa YouTube tungkol sa pinalawak na kautusan ng Diyos. Ang isa po ay bakit dapat pag-aralan ang 10 utos ng Diyos. Ano ang kautusan ng Diyos at layunin nito? Kautusan ng Diyos, isang banal na kabuuan. Yung kagilagilas ng mga bagay sa kautusan ng Diyos. Unang utos ng Diyos, ang una at pinakadakilang utos. Ikalawang utos ng Diyos, ang utos na may time prophecy. Ikatlong utos ng Diyos, ang utos na may bagong pangalan ni Jesus. Ikaapat na utos ng Diyos, ang utos na may tatak ng ebanghelyo. Ikalimang utos ng Diyos, ang utos na may pangako. Ika-6 na utos ng Diyos, ang utos na may nakapaloob na life-saving mechanism. Ika-7 utos ng Diyos, ang utos na ay pinagbabawal ang courtship at love-making before marriage. Ika-8 utos ng Diyos, ang utos na may simulain ng ideal business management. Ika-9 na utos ng Diyos, ang utos na ibinubunyag ang kamalian ng lahat. At ika-10 utos ng Diyos, ang buod at puso ng 10 utos ng Diyos. At ang ating tunay na kalagayan sa paningin ng Diyos. At napakarami pa pong mga paksa hinggil sa kautusan ng Diyos. At kung paano tayo maligtas ay iniisa-isa po rito. At inaanyahan ko po kayo natin pong basahin ang lahat ng mga aklat na yan sapagkat yan pong mga video na yan ay ipapakilala sa atin ng lubusan ang ating Panginoong Hesus bilang siyang nilalaman ng 10 utos ng Diyos. Makikita natin ang 10 utos ng Diyos ay ugali ng ating Panginoong Hesus. At ang kabuuan niyan, ang pinakasustansya ng 10 utos ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang inaanyayahan tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo lumapit sa Kanya. Sumumpalataya sa Kanya. Pagmasdan siya. Sumampalataya, manalig sa Kanya. Magtiwala at sundan siya saan man siya pumaroon. At nag-aantay ang ating Panginoon sa bawat sa atin. Tatanggapin natin siya bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. At pagariin natin siya sa ating puso. Makipag-cooperate tayo sa magitan ng pakipagpunyagi laban sa kasalanan. Panghawakan natin ang kanyang lakas
ipamuhay natin yung kanyang buhay, yung buhay na nagtagumpay laban sa kasalanan. At manghawakan tayo sa kanyang biyaya at kabutihan na kanyang pinagkakaloob. At makipag-cooperate tayo, hayaan natin ang Panginoong Hesus ang siyang magmaniobra ng ating buhay. Ang siyang manguna at ang kalooban niyang manaig at hindi ang ating sariling kalooban. Kung magkagayon, tayo po ay mabubuhay na hindi nagkakasala sa sanlibutan ito. At mag-aaninag sa atin ang liwanag ng Panginoon. Ang kanyang kalulatian ay makikita sa ating mga ugali, sa ating pagkasalita, pag-iisip, at pamumuhay. Maaninag ang liwanag ng ating Panginoon. At tayo po ay magiging angkop para sa paglipat mula sa makasalanang sanlibutan. Tayo po ay dadalhin sa langit. At tayo po ay mananahan doon magpakailanman sa bagong langit at bagong lupa na inihanda ng Panginoon para doon sa mga maliligtas at doon sa magtatagumpay laban sa mga lalang ng dyablo, laban sa mga kapangyarihan ng hangin, at laban sa mga antikristo na siyang naghahari dito sa lupa. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.